let's find out what the Year of the Snake has in store with Feng Shui expert Johnson Chua. Hi, Coach. Good morning. Coach, Hi, hello po. Good morning. Good morning po to everyone. Happy New Year po sa Happy inyo. New Year. Thank you for joining us on the show. ayan, ako, Coach Ayun, Johnson, sapo. ang tanong ng marami, no? Sino ba ang saswertehin ngayong taon at sino Oo. naman ang hindi masyadong saswertehin? Yeah, so far naman, itong 2025 year of the wooden snake, okay, meron tayong top 3 animal signs para for the year. Okay. So these are the people who are born in the year of the rooster, year of the monkey, tsaka year of the horse. Yan, silang tatlo. Naku, wala ako dun. Wala. Ano ka ba? Year of the Rabbit. Rabbit. O rabbit daw, Coach. Ano ba ang kapalaran Oo. ng rabbit this year? Yeah, yun nga lang po, no, yung sa mga dapat na may maging maingat para for the year is rabbit, ox, and pig. Yun lang. O, pig Oo, ako so eh. ganun po siya. Although no, pag-usapan natin si rabbit, hindi naman siya totally negative or malas. No? Total, sabi nga natin, there's no such thing as malas. Lahat naman po ito is nagiging gabay or para to increase our awareness para alam natin kung anong area ang papalakasin natin, anong area ang dapat nating ingatan. So sa mga Year of the Rabbit kasi, in terms of career luck, medyo may mga signs of expansion nga sila, signs of level up, may signs of fame or recognition. So Pero that means ano yung catch more daw? project po sa inyo. Coach. Diba? More project. Oo. Although ang catch lang kasi doon, magiging maingat tayo sa emotions natin kasi may mga hidden conflicts. So pwede kasi may mga Ala. conflict na pwede mangyari na minsan nakaka-affect yun sa emotion ng rabbit. Eh ang rabbit po kasi medyo emotion-driven po kayo eh. Yes. Minsan pag nagda-down yung emotions nyo, hindi mo mabigay ng 100% yung sarili mo. Diba? Parang like that eh. Kaya nga, Coach, ang rabbit Yeah. madaming anak eh, di ba? Emotion-driven. Eh, si Pauline naman, Pauline, ano ang sign mo? Ikaw Pig. naman on the spot. Pig ako, Oh, Coach. pig daw, Coach. Oh yeah, Year of the Pig. So Year of the Pig naman kasi because of for the year din is one of the medyo, ang kalaban kasi ng snake is the pig eh. So that's why we need to be more careful. Diba? Kasi kapag kalaban mo yung taon, that means sometimes things may not go along on your expectation. Kaya siguro ang pinaka-strategy natin para for the year is don't expect too much, go with the flow, tapos manage lang natin yung mga risk natin. Then doon, hindi mo masyado maramdaman yung problems. Diba? Kasi sabi natin, kunyari, alam natin malakas yung alon, pero sumasabay ka sa wave ng alon, ini-enjoy mo yung pag-wave niya, hindi mo maramdaman masyado yung obstacles of the year. Ayan. Ganon siya. So we need, that's why we need to be more careful din talaga sa emotions natin. Oo. So, chill muna mga pig, mga Year of the Pig this 2025. Alright, piggies, chill down. Oh, chill. Ay, pero Coach, ano ba ang mga negosyo? Nako, yung mga gustong mag-invest ngayon, anong mga swerte na businesses sa Year of the Wooden Snake? Yeah, para naman sa wooden snake, no, meron kasi tayong mga top 3 no, na mga magaganda rin mga sa business na related, mga mga element na related sa metal, sa water, and partly sa fire pa rin. Okay? So, when you talk about like sa metal, ito something to do with maybe mga technology, mga sa systems, mga ganyan siya. So, mga nag-i-innovate, okay, mga pumapasok na ngayon sa mga AI world, di ba? Ganun, kasi with the play of the social media now, medyo kailangan din natin siya. And also, medyo gusto rin natin, pasok na rin tayo sa mga robotics eh. Oo. Diba? So, much more, yung gusto natin, much more fast and efficient, mga ganun klase. So, machineries. Yan. Okay. Hardware or construction, di pa rin naman nawawala. So, there's always a good, pa rin dyan, although mataas lang yung competition. Okay, kasi medyo, syempre, with the inflation, tsaka sa competitiveness ng presyo natin ngayon. Ganun siya. Oo. And water naman has something to do with mga logistics. Yan, anything to do with mga like delivery and transportation. So, partly malaki ang demand dyan. Okay, although maging maingat tayo kasi snake year is a travel accident year, which is, alam natin, nasa lubong na tayo ng mga ilan itong December ng mga travel disasters, accidents, So, medyo pahapyaw na kasi ng snake yun. That's why we need to be more careful pa rin sa mga accidents, no? Although, transportation still in demand, tsaka mga tourism is partly still in demand siya. So, medyo, I think, okay pa rin po siya. Naku, mababawasan pala yung mga bucket list this 2025 sa travel. Sa biyahe-biyahe. Oo, pero ito Coach, ang lahat ng ito, lang. ano pa naman 'di ba? Sa January 29 pa kasi ang Chinese Lunar New Year. So, dun pa po talaga Yes, ang lahat ng mga pampaswerte na to, tama po? Tama po, yes. January 29 pa po talaga mag-e-effect ang mga sinasabi natin. Although, syempre parang bagyo lang po yan. Pag sinabi mo ang bagyo darating ng Friday, minsan yung hapyaw ng hangin na hinihila niya,
minsan nararamdaman natin mga Tuesday pa lang. So, originally itong December, tsaka itong January, medyo napaparamdam na ng konti si Snake. Ayun. Pero ang talagang yung mata niya na pagpasok is itong January 29 pa. Yun yung officially mag-start ang Year of the Snake. Yeah, Coach, you're talking about yung masaswerte, but of course naman alam natin yung general symbol ng ahas, no? It's not so positive. Ano ba ang pwede natin na ma-expect na, let's say, on the Para for the unlucky year. side? Marami bang ahas? Unlucky side. Yeah, ahas kasi. Alam mo naman, Coach, di ba? Madami bang ahas sa taon na to? Kumbaga ba, ayoko man literally, no, gamitin ng ahas as a description ng ahas. Kasi sa atin kasi pag every time narinig natin ng ahas is Parang syempre negative. pangit agad, no? Yes, negative agad. Oh, no? tas Pero Coach, for me, no, nagkataon pa na election daw, Year of the Snake. Oo. Yun nga po eh. Pero kung tutusin naman, for me, no, pwede ko sabihin kasi na hindi naman huwag natin tignan na bad ang taon. Okay? Kasi life must move on and we always see the positive side. Mas lalo na ako, ang approach ko kasi lagi sa feng shui is think positive, feel positive, and act positive. So, ang maganda naman kasi sa snake people are, they're very clever, they're very wisdomic, okay? Magaling sila sa mga creativity, mga like that. No? That's why I call this year is a creation and transformation. Okay? Tignan mo ang snake as a creation and transformation. From the word creation, because of the creativity ng snake, we can create a lot of new ideas, new plan, new strategy. Diba? Parang ganun siya. Or new product, new business. So, that means napaka-promising ng taon na baka maraming mga bagong produkto at magagandang racket or negosyo na naman para for sino man ang gustong pumasok or magkaroon ng financial investment. Okay? So, we can say na it is a good year. Diba? Although, alam natin kapag lahat kasi is papasok sa competition, very competitive nga lang yung taon. Kaya hindi maiiwasan maraming conflict at away. At saka minsan, doon napapasok konti yung ahas na mamaya, may mga traidura na nangyayari, at saka scammers or cheaters. But still, see on the positive side because there's a creation that's happening. And then another thing, the transformation. Because we know that the snake is just like shedding its skin, di ba? Yeah. So, yun siya. So, ang transformation naman is a lesson for everyone na kung meron man tayo mga bad habit or mga hindi natin gusto, baka pwede na natin sila i-change this year. Kasi marami rin mga changes na pwede mangyari sa paligid natin. Sumabay lang din tayo, maging adapt tayo sa nangyayari din. At saka, although, wag tayong sumabay naman sa fast pace ng taon. Yun lang yung medyo warning ko lang kasi chances ang snake year sobrang bilis. That's why everything becomes volatile. Especially on the money markets or what's happening now, the currency, mga ganon. Masyado magalaw yan. Oo. Yeah. Pero Coach, so ngayon bang Year of the Wooden Snake? Ito, pinapatanong. Oo. Swerte daw po ba bumili ng buhay na ahas? Mag-alaga ng ahas? Oo. Originally po, hindi po siya part na ng feng shui. Okay? Okay. Kasi kung tutusin, hindi, ang snake year is just a presentation of the characteristic or personality ng snake, but not literally the snake na animal. Ganon siya. Okay? Kasi pag sinabi ko kasi ng swerte yung snake na pagbili, pati yung mga taong ayaw ng snake, baka mapabili tapos Oo matuklaw nga. sila. Ako, bibili na sana ako, Coach. Pero Coach, ito, last question na po. Ano po ba yung mga lucky colors or yung mga pampaswerte, pangontra sa mga malas na pwede nga gawin in general ng mga tao for this Year of the Wooden Snake? Yeah, bali sa wooden snake, no, ang pinaka-lucky color na kasi natin is pasok tayo sa mga metal, water, and earth. So ito may kinalaman sa blue color. Blue? Blue color as water, okay, especially for to enhance focus and calming. Yung metal naman can be plainly white or gray or pwedeng mga silver or gold na mga metallic colors because this one enhances naman good resources. Habang yung yellow naman, it enhances stability. Yan, it represents the earth. Kasi kung magalaw yung taon, gusto natin mas more kalma tayo at mas medyo stable tayo. That's why yung yellow can help us para more maging mapalakas natin yung trust. Parang ganun siya. Yeah. Ayan. So, mamimili na tayo ng blue, ng yellow, And, ng gold, silver, lahat Hindi na. na tuloy yung pagbili mo na ahas. Kasi yung ahas, hindi na pala kailangan. Hindi na Buti kailangan naman, bumili that's for good now. news. Alright, pero maraming salamat for sharing all those tips and for joining us here on Yeah. Brunch this morning. That was Feng Shui expert, Coach Johnson Chua. Okay, thank you po and Happy New Year. Happy New New Year. Year!